Kamusta po ang lahat, mga kababayan, mga katambay? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat, mga tambay. Ito po, umpisa na po natin, mga kababayan, itong komentuhan po natin itong bilin. Kabilin-bilinan po ng ating Vice President. Wag na wag po daw natin. Hindi po natin kailangan, mga tambay. Wag nating iboto hanggat maaari. I-shoot po natin sa inidoro ang sinasabi po ng Vice President na ang tingog party list, mga tambay. Pangalan pa lang, madidisgrasya na ang ating pera, mga tambay. Tunog tigok po, mga tambay. Tunog tsugi. Pakinggan po natin ang Vice President, sabihin niya po kung ano raw po ang maitutulong natin. Ito po yon. Ganito po ang gawin daw po natin kung gusto natin makatulong sa ating bayan, mga kabayan. Pakinggan po natin ang Vice President. Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga, huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Ang ginawa kasi nila, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, diba? So, wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya eh. So, ang ginawa niya gumawa siya ng party list. Ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Ano ang pwede natin sabihin na mag-substantiate niyan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog Party List at magkano yun. So bakit ako sasagot sa tao na unang-una, todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. 3 yung upuan niya, 3 yung seats niya sa House of Representatives. Yan po, mga tambay. Ang tambaluslos daw po ay napakasakim. Ganon daw po kasakim ang tambaluslos na tinatawag po ng Vice President. Nakita nyo po? Ganon po pala ang trabaho ng isang Martin Romualdez, mga tambay. Ang tinatawag pong tambaluslos. Ganon po pala trabaho ng tambaluslos. Pinarami niya po yung kanyang seat sa House of Representatives, mga tambay, para po makakuha raw po ng napakaraming pera. Pondo. Dahil nga po, yung sinasabi ng Vice President, siya po ay distrito lang, district representative lang po siya sa Tacloban. Limitado lang po ang magiging pondo niya. Hanggang distrito lang. Tama po yun. Hindi po katulad nung ikaw ay isang party list, buong bansa ang nire-representa po ng iyong party list. Buong bansa. Kaya mas malaki po ang po pwede po nilang ilagay na pera ayon sa Vice President doon sa party list ng speaker. Kaya dapat daw po masilip din yung pera na dinadala po ng speaker, lalo-lalo po pag budgeting. Kung gaano kalaki ang napupunta sa Tingog, itong Tingog Party List na napakasamang pakinggan dahil po may tunog pong tigok party list. Para pong lumalabas na di umano ang pera natin ay tigok na, tsugi na, todas na, tigok party list, di umano, mga tambay. Ibang klase, no? Yung asawa niya po, nakaupo na po sa party list ng Tingog. Yung si Representative Yeda Romualdez, ito po. Yan po yung kanyang asawa. Di ba? Yan po, isa po yan.
Siyempre, kasama po siyempre yung asawa. Yeah, si Martin. Yung mag-asawa, di ba? Di dalawa na yan sa isa seat. Tapos sinamahan pa po ng isang Asidre, si Jude Asidre. Kilala nyo naman po yan. Talagang hindi po lumulubay, nakakabatikos po yan sa Vice President. Di ba? Yang si Jude Asidre, talagang gigil na gigil po sa impeachment din yan. Di ba? Kasama nila Ortega, di ba? Nila Adjong, di ba? Sila Rodriguez, si Gutierrez, di ba? At marami pang iba. Kasama pa ang Makabayan Black, di ba? Sila Castro, Brosas, sa Manuel, di ba? Kaya po dito mga tambay, yan po ang kabilin-bilinan sa atin ng Vice President. Kung gusto po natin makatulong sa ating bansa, lalong-lalo sa ating pera, maprotektahan natin ang pera natin. Unang-una, sa mga kababayan po natin sa Tacloban. Sa Tacloban po, kung saan po representative ang isang tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Mag-isip-isip po kayo, mga kababayan ko sa Tacloban, sa Leyte. Baka naman po, yung pinahayag na mismo ng Vice President kung paano po ang ginagawa sa pera natin. Kung paano po niwawalang hiya yata ang pera natin. Sila lang po yata ang nakikinabang sa pera natin. Lalong-lalo daw po itong tingog na may tunog-tigok, mga kababayan. Kayo po, yung ibinibigay kong halimbawa naman po nakikinabang kayo sa pera ng taong bayan, di umano? Mag-isip-isip din po kayo. Yung gagawin naman po nilang pakinabang nila sa atin ay sobra-sobra naman yata na makukuha nila. Di po ba, mga kababayan? Kaya ito po, binunyag na po ng Vice President. Napakarami pong alam ng Vice President na mga anomalya po na ginagawa po ng institusyon po ng Kamara at lalong-lalo po rin nakasama ang Senado. Dahil yung ginagawa po nila dyan, natuklasan po ng Vice President, di ba? Siya na mismo. Nung nakarang taon niya po, binubunyag pa ang mga anomalyang ginagawa sa ating pera na kontrolado ng 2 tao. Tapos, kasama pa ang kanyang party list at ang kanyang upuan bilang representative ng Tacloban, Leyte. Di ba? Ganun po katindi. Kaya nga po natuklasan po natin yung extraordinary at yung budgeting na ginagawa nila, katulad po nitong pumutok ng 2025, na mga blanco ay bigla pong nagkaroon ng himala, magic, 241 billion, hindi po bababa. Ganun po ang naisingit po nila dyan, mga kababayan. At ang tanong ng taong bayan, saan nila dinadala yan? Sa tingog? Sa tingog party list kaya nila nilalagay? Yung sinasabing priority at isang damukal na ayuda? At yung mga priority nila, katulad nung napakalaki na pala ng ginagastos nila sa pagpapabagsak daw sa Vice President. Ayon mismo sa Vice President, grabe na ang ginagastos nila para lang sa pagpapabagsak sa Vice President. May katotohanan naman. Dahil na nga po, hindi naman po magyayaw-yaw ang mga congressman. Ang mga representative ay hindi magyayaw-yaw yan. Kung wala pong buto, yung mga aso, hindi po kakahulyan at hindi po tatahimik yan pag hindi mo hinagisan ng buto. Ano po ba yung buto na pantahimik sa aso? Di ba? Therapy. Di po ba? Kaya nakita nyo naman po, tahimik sa issue ng korupsyon ng mga congressman yata. Ang mga senador, dahil sagana-sagana yata sa buto na hinahagis po sa mga aso. Hindi kaya? Kaya ito po mga tambay, kung gusto po natin na dalin ulit sa napakatinding 3 taong issue ng korupsyon ng ating bansa, yan, iboto po natin. Kung gusto po natin na magkamal na naman sila, na magkamal ng isang damukal na pera galing sa taxpayer sa ating mga Pilipino, yan, iboto po natin muli ang tingog na may tunog-tigok. Di ba? Iboto po natin. Kung talagang gusto nyo na ang ating gobyerno ay walang lubay, na ginagawa nilang gatasan ang pera natin, ay napupunta lang po. Kaya nga po sila nagpapayatan. Payat na payat po si Congressman Jude. Para pong tisiko.
Kulang na kulang po sa bitamina ang itsura po ni Congressman Jude. Mukha pong kailangan po ito na ipadoktor dahil po payat na payat. Di ba na nagpapayatan sila mga tambay, di ba? Oh, talagang makikita mo talaga sa kanila na nagsasakripisyo sa hirap ang mga congressman, lalo-lalo ang congressman ng Tingog. Talagang kulang na kulang po sa bitamina. Talagang nagpapakahirap po para po iyaho ng ating bansa. Dahil nasa itsura po nila ang hirap na hirap po. Dahil ang ating bansa ay pilit po nila ibinabangon. Binabangon po at bigla pong aapak-apakan para mabaon sa kumunoy. Hindi kaya? Kaya yan po mga kabayan. Party list po yan. At napakarami pong party list ang dapat po nating ilagay sa inidoro. Hindi lang po Tingog. Yung lahat po ng pumirma doon po sa impeachment ng Vice President. You know, alam naman po natin yung mga kabayan, lalong-lalo sa ating mga party, sa ating mga distrito. Yung mga congressman sa distrito natin na pumutok po yan. Alam po natin yan, mga pumirma yan. Di ba? Pumutok po yan. Kesa nyo na po yan. At syempre po, yung grupo po ng mga makakaliwang grupo, di ba? Yung mga party list na yan, iwasan po natin yan. Yung party list po ni Paduano, nila Brosas Manuel, di ba? Kabataan. Yung mga Gabriela na yan. At yung teacher party list ni Franz Castro ng convicted ng child abuse, di ba? Yung Akbayan, di ba? Meron pang Makabayan, kung ano-ano pong mga bayan-bayan, mga kabayan. Pero si Makabayan, si Tambayang Makabayan, wala pong party list, mga kabayan. Huwag nyo pong iboboto si Tambayang Makabayan, mga tambay. Ilagay po natin doon po sa pambato natin. Nandiyan po yung party list natin, katulad po ng Duterte Youth. Di ba? Isa po yan sa party list natin. At yung mga party list po nila Ka Eric, di ba? Saka yung party list po nila Greco Belica. Yan ang mga party list po Yung makakatulong po sa ating bansa na hindi po tunog tigok ang party list katulad po nito. Ang Vice President ay marami pong hawak yan. Maraming hawak na ebidensya yan. Kaya nga yung sinasabi niya, bakit ako sasagot sa kanila? Sila yung nagpapabagsak sa akin. Bakit ko sila sasagutin? Hindi niya sasagutin yan. Yung mga paratang sa kanya ng impeachment na isang damukal daw po na yung sinasabing kinurap daw po ang confidential fund. Hindi niya sasagutin yan. Sasagutin niya yan sa tamang proper forum. Katulad ng sinasabi nila na i-impeach nila sa Senado. Kaya nga po handang-handa ng Vice President ang kanyang legal team na magtatanggol sa kanya sa impeachment kung itutuloy nila yan sa nitong pagpasok po ng 20 Congress, di ba? Ng Senate. Ito pong Senate. Sa June, may schedule na daw po yan. Sabi ng Senate President na si Escudero, ay June daw po. Ay ang Vice President, never silang sagutin sa media. Sasagot po yan dahil mayroon po mga dokumento yan. Kampante nga yan. Kaya nga sabi nga po ng Vice President sa kanyang impeachment, talaga pong siya ay kampante na mananalo sila sa impeachment. Dahil nga po sila ay may mga resibo. Hindi katulad ng mga congressman, MOOE. Ano po ginawa? Yung mga extraordinary po nila. Ano po ginagawa nila dyan? Liquidation by certification lamang. Sila po ang dapat na imbestigahan ng COA. Bakit hindi po sila obligado magbigay ng mga resibo? At bakit kaya hindi sila pwedeng basta-basta i-audit ng COA? Bakit kaya? Dahil meron silang special rules, meron silang batas, exempted sila kamukha ng ginagawang audit sa Vice President? Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. At mga kababayan, yung natuklasan po dyan, dating Pangulong Duterte. Di ba? Yung pera po dyan, walang public hearing. Tapos, natuklasan din po natin yan. Katulad ng Vice President, ano yung mga pinaputok? Yung mga party list nila. Binubuhusan ng bilyon-bilyon yatang pera. Grabe! Kaya pala
ang bansa natin ngayon, 3 taon, wala tayong nakikitang malalaking proyekto na natatapos. Ang natatapos po, ang ating pong buwis na hinahawakan nila. Tax na hinahawakan nila. Yun po ang nakikita nating nauubos yata. Na wala tayong nakikitang big project. 3 taon na. Tanging flood control pa lang po ang pinagmamalaki na natapos. 5,500 flood control. Natapos po nung nakaraang SONA. Mga kababayan, pinagmalaki po sa big project. Kaya lang, tinangay po ng tubig. Tinangay ng hangin dahil malakas ang hangin. Mga kababayan, binangga ng birds o barge yung humihila sa barko. Kaya nasira lahat yata. Mga tambay. Kaya napakarami pong sasagutin ito. Lalong-lalo po ang tinatawag na tambaluslos at itong tingog. Pag naging Pangulo ang Vice President, mga kababayan, napakarami pong iimbestigahan dito. Dito po kay tambaluslos. Napakarami pong sasagutin ito. Lalong-lalo po sa pera. Dahil hindi po papayag ang Vice President na hindi masilip at ma-audit po lahat ang pera natin. Dahil alam ng Vice President kung paano po nila, kung paano po nila ginawa sa pera natin, kung saan po nila nilagay, dinala, ay alam ng Vice President kung gaano rin kalaki ang pera na nawawala po yata sa ating bansa. Napupunta lang po yata sa party list nila. Di kaya? Kaya nga po, takot na takot po yan. Talagang gagawa po ng paraan yan, mga kabayan, na talagang mademolish po nila ang Vice President. Dahil hindi po nila magugustuhan na maging presidente ito. Dahil sa dami po na natuklasan po yata sa kanila, anomalya, korupsyon, at lalong-lalo na po sa ating batas na binabaluktot po yata nila ang ating batas. Mukha yata pati ang ating batas ay hindi po sila yata sumusunod. Napakarami po nila. Kaya po ang Vice President, mga tambay, alam ng Vice President ang mga baho nila, mga kabayan. Yan po ang observation natin. Observation po na inyong lingkod. Ang Vice President ay marami pong bala sa kanila. Magmula po sa Pangulo, magmula po sa First Lady, at lalong-lalo pong napakarami po dito sa tinatawag niyang tambaluslos na kontrolado ng 2 tao ang pera ng bansa. Napakarami po, mga tambay. Mukha po yatang napakarami. Baka hindi lang 1 taon, 2 taon, 3 taon ang magiging patong-patong, isang damukal na kaso at investigasyon. Baka humaba ng napakaraming taon at hindi pa tapos ang gagawing investigasyon sa dami nakakalkalin na pera ni Juan de la Cruz. Mga kabayan, yan po ang kabilin-bilinan natin, Vice President. Kung gusto po natin makatulong sa ating bansa, mga tambay, huwag po natin papasukin at iwasan natin hanggat maaari. I-shoot daw po natin sa inidoro ang grupo po nila, ang Tingog Party List nila Jude Asidre at si Yeda Romualdez, at syempre po ang congressman po ng Tacloban, Leyte, ay mga kababayan ko sa Leyte. Hanggat maaari po nakikiusap ang Vice President. Baka pwede nyo po dyan sa inyong lugar sa Leyte ay shoot nyo na po sa inidoro ang tinatawag na tambaluslos. Dahil po sa napakarami po nitong sasagutin sa atin po, mga kababayan, mga Pilipino. Sa atin po, marami po sasagutin ito. Pag hindi na po speaker ito, at hindi na po ito, at ang pati kanyang party list ay wala na sa Kongreso, at naupo ng Presidente ang Vice President, ayun po. Matindi po ito, mga tambay. Matinding rest back po ito. Matinding rest back po ito sa kanila, mga tambay. Lalong-lalo po sa pera, mga kababayan. Baka pagka dumating na ang Pangulo ang Vice President, baka mapasa na po ang bitay. Baka may masampulan na po. Baka masampulan na po sa bitay, di umano, ang mga tambaluslos. Hindi kaya? Lalong-lalo na po, pati po ang drug testing po sa mga politiko.
Baka po maisabatas na rin yan pagka po ang Vice President na po ang naging Pangulo. Lalong-lalo na po ang makakaliwang grupo, ang mga MPA. Nako, grabe po ang ginawa po nila sa ating bansa. Mahigit 50 years. Hanggang ngayon, pinupolitika po ang ating bansa at binibigyan po ng napakaraming problema ang ating bansa. Hindi pa rin sila tumitigil. Grabe po itong mga makakaliwa, mga kababayan. At talagang grabe po ang ginawa nilang pamumulitika sa pamilya Duterte, itong makakaliwa. At kasama po ang grupo yata na mga oligarko na nasagasaan ni dating Pangulong Duterte. At syempre, hindi naman po mawawala ang mga korap at ang mga buhaya, ang mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Hindi naman po mawawala yan, mga kababayan. At madali naman po yan na makita at maramdaman natin, makita kung sino-sino sila. Dahil nakikita po natin yan at nakita na po natin yan at narinig na po natin yan. Lalong-lalo na po nung impeachment po ng Vice President Sara Duterte. Yung mga pumirma, mga tambay, ay talagang masasabi mo na how much, magkano kaya. Di ba mga kababayan? Kaya po yan mga tambay, kabilin-bili na ng ating Vice President. Mga tambay, kung gusto nyo makatulong sa ating bansa, iwasan po natin, idiretso po natin sa inidoro ang Tingog party list, kauna-unahan. At syempre po, kasama po ang mga party list na salot ng bayan, mga tambay. Nahandyan po ang party list ng mga makakaliwa. Di ba? At syempre po, ang mga congressman representative na mga pumirma sa impeachment ng Vice President, ay isama po natin lahat yan sa inidoro. At syempre po, solido po tayo mga kababayan, solid. Lalo po yung 10. Yung 10 po nating mga kandidato, solid po yan mga tambay. At syempre po, isinama na po ni dating Pangulong Duterte, si tumatakbong senador po, si Gringo Hunasan. Inendorso po ng ating Pangulong Duterte yan. At si Kerubin po mga tambay. At ang Vice President naman po ay nag-endorso po ng kanyang kaibigan na si Villar at si Marcos Aimee, mga tambay. Pero tayo po ang masusunod dyan kung sino po ang ating idadagdag sa 10. Kung si Aimee Marcos o si Villar o si Kerubin o si Gringo Hunasan, mga tambay. Tayo po mamimili dyan sa 4 na yan, mga kababayan. Siyempre po, bago po tayo magtapos, mga kababayan, bilin yung bilin sa atin ng ating Vice President. Yung lahat ng salot sa party list, i-demolish na po natin yung mga kababayan. Alam naman po natin kung sino-sino yung mga yan. Napagkikita po natin yan. Kay iingay! Ang iingay. Kasama yung party list po ng isang Saldico, yung Bicol. Huwag po nating tangkilikin din yan. Party list ni Saldico, mga tambay. At syempre po, maraming salamat po muna sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po kina Kingston 123 ng Hong Kong, kay Eric Hershio ng Canada. Pagalingin po kayo mag-asawa, Sir Eric. Naway pagalingin po kayo ng Panginoon ng inyong mga karamdaman. Pagalingin nawa po, Sir Eric Hershio. At Jake Yahut, 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley. Jem Aris, United Arab Emirates. At si Diobilin Watanabe ng Japan. Thank you po. Ingatan nawa po kayo, mga kababayan. Shoutout po. At shoutout na rin po sa ating mga kababayan, kina Tisoy Roa, Dennis Velasco, Rafaela de Los Santos ng Canada, RROTB Official Buhay Construction na OFW ng Riyadh, Akari Nagoya ng Japan, Jepsi 13 from Kuwait, Lolita Hagi, Lina Maladil, Amelita Gasmen, Adelaida Peterson ng Sweden, Marvin Rona, Just Say the Truth ng Tagum City,
Giovanni Ayunan, Telma de Asis ng Sarangani Province, Mindanao, si Kitty Hello, Francis Borromeo, DMTV Macau, Benguet ng Handicrafts, ako si Pilam, Salina JN8BB, Double B, Chad De Guzman, Rosalinda Cortez, Joselito Edgar Bilan, Maridel Capuno ng Denver, Colorado, USA, Linda Arsenio, Jing Anciano ng Bahrain, Asuncion Padilla, Candido Infante, si Seni Maclay, Lani Paloma ng Italy, Ali Pereira, Dennis Velasco ng Iceland, Lolita Chu, Amiga Vlog, Nimo Dayan, Ricardo De Leon, Rolly Pineda, Manuel Abug, Nesh Biayan, Bibi Del ng Chicago, USA, Jocelyn Pereya, Salonga Sakal, Elegio Noronio, Jacinto Villamor ng Cainta Rizal, Pearl Mendoza, Luciana Kishida ng Japan, Elma Mitchen ng Germany, Pedro Jr., Tahur Kubamak at Jayar Espuerza, Sausan from UAE, Luisa Jobilenos o si Luisa Jobelanos ng Bahrain, Lina at si Plickstone ng Isabela Solid PDP, Esme Ponsi ng Burnaby, BC, Canada, at Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, si SR Perpi Akima ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW ng Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Bienvenido Tomesa, BCBs, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D. UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Shayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA Livestream, Jasmine Jimena, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, si 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, and Victoria Dembour ng Netherlands. At syempre po, sila Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, si Donaldson Paras ng Canada, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, si Joshua Bier, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, at si Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia,
Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia from Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA at Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi, ng taga Davao, Dennis Velasco ng Iceland at Mario Carvajal from Europe. Thank you po mga kabayan. At shoutout po sa inyo. Ingat-ingat po tayong lahat. At shoutout din po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino at may mga OFW tayong mga kabayan. Ingat-ingat po. At syempre po, mabuhay po kayo mga bago nating bayani. At thank you po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, wag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na mabigyan pa po ng mahabang buhay at maingatan po lalo-lalo po sa kalusugan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Thank you po mga tambay. Isama po natin sa mga dasal. At syempre po, yung kabilin-bilinan po ng ating Vice President, yung mga party list, mga kababayan, party list po ng mga kaliwa at party list po ng number 1 po ang tambaluslos mga tambay. Yung party list daw po ng tingog. Inidoro daw po yan mga kababayan. Inidoro. Muli po, ingatan po tayo mga kababayan. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.